lang sa pangdarahas ng mga pulis. Eric, tonight is the night. Tonight is the night. AFP, pumunta na kayo dito sa mga kaibigan nating Duterte. This is the night. Davao is the next EDSA. Davao is the new EDSA. Tonight, tapusin na po natin itong mga pang-aapi ng mga pulis na ito. Kinidnap po kami dito. Hindi kami pwedeng lumabas. Yung mga abogado, hindi rin pwedeng pumasok. This is kidnapping. Mananagot kayo sa taong bayan. At ngayon, nagsasalita na ang taong bayan. Nagulat sila sa nangyari ngayon. Hindi nila mapagilan to. Nagulat sila dahil ito po, sinisilip ko. Puno na ang harap. Puno na po ang harap ngayon. This is the time. Mga Kadabaw, mga tao dyan sa Mindanao, pumunta na po kayo ngayon. Ngayon na pong gabi. Ayan po, nakikita nyo si Mamana. Ito po, meron ng sasakyan. Yes. At meron na patay dyan. Ito po ang KOJC. Ito ang Pilipino. Ito ang mga naapi. Nagsisisigaw na, pumunta na po kayo ngayon. Yes. At tama ko sa uli, no? At kami din po ay nananawagan sa mga tao na nasa Maynila, sa Luzon at Visayas, kung saan mang lugar, kahit 10 lang kayo, lumabas po kayo. At i-Facebook nyo po, i-post nyo that you are joining the people's solidarity tonight to call on Marcos Jr. to step down and let us now redeem our country at itigil na ang karahasan at inustisya at panggagahasa sa karapatan ng mamamayang Pilipino na ngayon ay sinisimulan nilang gawin dyan sa Kingdom of Jesus Christ, at idideklara pa nila ang martial law sa Davao at lulupigin ang mga pamilya Duterte para manatili lamang sa poder ang Marcos government na ito. Ngayon, tuloy-tuloy na ito. Eric, dako muna tayo dyan ngayon sa mga pangyayari dyan kasama si partner Jason Rubrico. Jason? Admar, magandang gabi. Nandito tayo ngayon sa labas ng gate dito sa 18 hectares kung saan kasama po natin si Councilor Alrayan Alejandre ng Davao City, at isa siya sa mga hindi pinapasok dito sa KOJC compound. At bilang councilor at kabahagi, parte sa kanyang nasasakupan itong KOJC compound, gusto niya sanang makita ang sitwasyon ng mga KOJC missionary sa loob. Pero hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila ng go signal. Parang hindi na yata sila makakapasok. Nandito ngayon si Councilor Alrayan Alejandro. Councilor, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, sir. Kay kasama ko rin si former Councilor Giselle Villafuerte. Nais po namin sanang i-check yung welfare ng mga tao dito sa loob ng KOJC, no? As our mandate as local government officials, gusto din namin ma-check. So nag-ask po kami ng permission sa head ng kapulisan kung pwede kami makapasok. Unfortunately, hindi po kami pinapasok. Naghahanap na lang po kami ng leader na KOJC, and then yung si attorney kanina, Dina po. Sad to hear na talagang nakakalungkot ang sitwasyon sa loob. Wala na daw pagkain na provision, hindi na makapasok, and even ang medical team, no? Kaya nandito din si Dr. Giselle Villafuerte, kasama namin ngayon. Yes, sir. Ang aking concern, syempre, ang health ng mga nasa loob. Alam natin na baka merong mga maintenance at saka may nagkakasakit na, may mga gamit na sila. Gusto ko sana makita, o are they getting enough nutrition, rest? Wala ko nakitang rason na hindi kami papasakit dahil taga-Davao naman din kami. Gusto na namin Sinasabot tayo. Councilor, ngayon po medyo maingay na kasi